Dahilan. nakita din namin at dahilan na parang naisip ko din na ano kaya papasok ako sa ganitong trabaho, sa ganitong organisasyon. Dahil bunga ng kabataan po. At dahil sa maganda rin po yung mga sinasabi nila, nainganyo din ako sa baril, mawak ng baril. Yun yung nagtulak. Bago yun, siyempre nabuo muna ako sa grupo. At ako po ay naging leader ng kabataan sa grupo namin. Hanggang sa nagpasya na po ako na mag full time. So anong taon yun? Mga 2000 po, 2001 gano'n. Ako nagpasya na mag full time sa Akbo. Hanggang kumilos ako sa ilang bayan ng San Andres at saka San Narciso. At napagpasyahan ng committee namin na ipalipat ako sa Marinduque. Doon po ako napalipat ng 2002 hanggang 2007. Last year po, nandun ako. Then napalipat ulit dito sa Quezon. Parang ganun-ganun lang po ako. Dahil full out na po yung trupa namin doon. Dahil sa wala na pong puwersa yung namin. Kulang na kami sa tao. Ito yung mga ilang dahilan kung bakit kami napapunta dito sa Quezon. So, anong yung pinakamataas na posisyon na ibinigay sa inyo ng Kilusan? Ang ipinagkatiwala, sa nabot ko bago ako nakaka-capture na papunta dito sa 74 IB, bali ano po ang vice platoon leader. At nasa committee ng KSPN, member po ako. Ibig sabihin, yun yung sa namin, nasa committee kami, na pamatnugutan. Kasama po ako doon, members. Ng acting GP, tapos sa finance, yan. At iba pang gawain na pinagkatiwala sa akin. So, nabanggit mo yung GP, ano yung pangunahing mission ng GP? Number 1 yun, kasi ang yan pang politika, mas under niya yung kung baga sa tutuusin sa yung IL, yung squad leader o kasi yun yung nagto-troubleshoot ng mga gawain po, nag-implementa ng mga gawain, nagpaplano, yung GP. Siya yung pangunahin, nagpropaganda sa masa, sa gawain namin sa araw-araw. Ang mga gawain naman, siyempre, squad leader sa pang-militar, titiyak ng pansiguridad, yun po yung pangunahin niyang gawain. Kaya medyo po yun mabigat para sa akin kasi marami pong inaatang na trabaho, mga pagsubok. Halos nalampasan ko lang po lahat yung mga inatas nila trabaho. So ano yung mga taktika na ginagawa nyo kapag mayroon kayong defensiba o ofensiba na operasyon? Sa na militar po? Ang ginagawa kasi namin, siyempre, unang-una, ang number 1 talaga, masa po kami umasa Kahit ano pong gawain namin, hindi kami kailan magtatagumpay sa mga pinaplano namin kung hindi kasama po yung masa. Na yun po yung saligan namin. Doon kami umasa, doon kami nabubuhay. Kaya yun po yung ginagawa namin na sila nagpapaabot ng mga impormasyon tungkol sa kilos ng militar, sa iba pa, yun na sa mga aktibidad po na nasa gobyerno. Yun po ang aming ginagawa. Mga taktika namin, siyempre, para hindi mabulabog kami, doon kami sa hindi kagyat maaabot ng mga sundalo. Para malaya kami makapag-organisa, makabigay ng mga pag-aaral sa masa, doon po kami. Nabanggit mo kanina na parang kumbaga hinawakan mo yung tungkol sa finance. Totoo po. So, sa karanasan mo, sino yung pinakamalakas o pinakamalaking magbigay sa inyo ng financial support? Ang talaga namin, malaking pinagkikita, yung pinagkukunan namin ng pinansyal, yung mga RPP, yung sinasabi namin, revolutionary panggit ng puwersa, hindi po masyado yun ang malaking mga negosyante, sa mga, tulad nung sa, may mga sa kalsada, yung tawag nito, yung mga kontraksyon. Medyo malaki-laki din po yan kasi bilyon na pong pinag-uusapan dyan yung tax na kinukuha namin. Pinakamalaki talagang kinukunan po sa buong Pilipinas pag panahon ng eleksyon. Number 1 yan. Kasi hindi naman ang mga kasama pag may nangampanya, hindi mo papayag na papasok lang sa saklaw ng aming sunang guerrilla po. Na wala silang permito campaign. Kaya pinapalayas po namin sila. Yan, sa Marinduque nga po, napakalaki na kinikita nung nakaraan 2004 election Kulang-kulang sa 1 milyon yung nakuha doon. Yung election time lang.
nung Panahon ng eleksyon. panahon ng eleksyon. So yung mga ganun na nalilikom nyo na pera, saan naman napupunta? Ayun po ang hindi na namin alam kasi ang sabi po sa amin susumiti daw po sa Komite Sentral namin sa bawa yung under kami ng probinsya, doon po yung ibigay namin. Ulat yung nagampan ng mga trabaho namin, yun, doon po namin ibibigay. So hindi na po namin alam kung ano ang mangyayari, na kung kami ba may kaparte doon o ano. Kasi ang nakakaalam na po doon, di GP na po yung sekretary namin, yung sekretary namin sa unit. Hindi na po nakakaalam. Nabanggit mo kanina na captured ka, ganun. Oh, pare, Anong kadahilanan bakit yung huli kasi ang ano namin huli? Oo. Kumbaga, yun yung dahilan kung bakit napapunta ako dito. Tapos naging kapo ka na. Habang nandito ako, siyempre, tumulong sa Armed Forces, sa unit na ito, sa batalyon na ito. Bigay ng impormasyon, siyempre, dahil sa kagustuhan ko rin na magbigay. Bagamat, siyempre, iniisip ko yung number 1, seguridad sa akin, sa pamilya po namin ko. Yun yung, pero ilang taon bago ka naging kapgo? bali hindi pa po masyadong nagtagal, matagal po. Ang karating lang namin, siguro ako 9 months na po dito sa 74. Hindi ako nagkakamali. Kagyat na po ako, pinasok nila sa yung pananaw, itong kapgo na inorganisa ng ating militar, epektibo ba ito kontra doon sa ating mga sa grupo ng mga kilusan? para sa pagdugis o Hindi. Ano ang naging, kumbaga, itong organisasyon ng kapgo, mayroon pang epekto doon sa kilusan? malaki po ang epekto niya. Kumbaga, Kasi- may kahalagaan ba kumbaga itong kapgo? May kahalagaan din po. Kasi unang-una, Kailangan. tulad ng SOT, ano po, yung Special Operation Team ng militar sa mga barrios na saklaw namin, no, na-organisa namin. Yung mga dating masa na organisa namin, na patawag din sila. So, na-recruit namin na maging kapgo sila. Di siyempre, mahihirapan na po yung mga NPA sa barrio kasi nandito na po ay sa sundalo o sa Armed Forces, kapilang yung dati naming mga organisadong masa. Kaya sasakit talaga ang ulo ng mga kasama. Kung paano nila yun man-neutral yung mga nagkakapgo. So, effective ang kapgo sa campaign ng insurgency program. Batay dun sa pagkaalam ko po. Kasi yun yung karanasan namin Pero sa usapin nung ng masa o ng NPA, mas halos dadami din ang NPA. Kumbaga dahil pag nagkapgo ang iba, siyempre may propaganda din sila So na nare-recruit yung mga napipilitan lang ayon sa mga na-interview din namin na neutral na mga sundalo, napilitan sila ng kapgo. Ganun. Kaya minsan nakakabig din nila yung iba. Ganun. Kaya yun ang sinasabi niya, mas malupit, mahirap daw ang trabaho ng bilang kapgo, sabi niya. NPA. Kaya napapaniwala din nila ulit pag na-neutral po nila. Pero malaking bagay din ang pag-recruit ng kapgo. Kahit sabihin natin napakababa o yung sahod, yung subsistence allowance na binibigay, kung tutusin, hindi din naman talaga makakasapat sa pagbuhay ng pamilya. Pero yun yung pang habang buhay mo din trabaho na kinikita mo rin yun ang isa sa po, mas effective din po yun. So, sa sitwasyon mo ngayon na bilang isang kapgo na isa po yung yung binigay sa amin sa UPAP, sa Office of the President Classes, basta hindi ko na po basta UPAP, yung sa UPAP, yung sa SAFE, ng program ng Pangulo. Isa social investing yun po yung naibigay sa amin, yung sa livelihood, na una yung binigyan kami ng 20,000, so yung sa immediate assistant, tapos training kami livelihood tapos para po sa kalaman din namin sa panibagong buhay namin. Binigyan kami ng 50,000 para sa pagsisimula namin. Sa palagay mo,
ano pa yung pwedeng gawin ng pamahalaan para maikayat natin ang ibang kasamahan para nasa bundok? Sa paghikayat, sa pagbaba po. Ano pa yung dapat gawin ng pamahalaan kung sakaling Marami kasing kahilingan ang tao, ang Masay. Unang-una, ang tanong lang kasi po, ano ba ang sinisigaw ng tao, ng taong bayan? Pansinin sa mga rally po, sa Kamaynilaan. Bakit sila nandyan, nagwiwilga? Yung magsasaka, ano ba kailang problema? Diba, sinasabi na lupa Problema na lupa. May lupa nga naman sila, hindi naman sarili nila. O walang sariling titulo. Sinasabi nilang huwad yung reforma sa lupa. Yung mga titulo. Kaya ang isa sa gusto nila na magkaroon sila ng sariling lupa na bubungkalin. Kasi katuwiran po na magsasaka sila, doon sila nabubuhay sa lupa. Dapat lang na may lupa sila. Samantalang daw, marami namang lupa yung mga Panginoong may lupa na hindi naman po sila magsasaka. Yun po ang tinatanong nila. Siyempre, ang NPA kasi may programa din kaugnay dyan At marami na rin po silang na kumpiskang lupa ng mga Panginoong may lupa na ipamahagi na sa mga magsasaka. Na sinasabi, libre, na walang buwis na binibigay sa kanila, sa NPA, sa mga NPA. Yun ang pinamalaking pagkakaiba din. Yun. Kaya yun ang isa sa kahilingan ng mga magsasaka. At ang halos malaking mayorya ng NPA talaga magsasaka po. O isang magsasaka din Siguro yung mga kabataang estudyante, yung mga magagawa, mas magsasaka. Kasi ang sinasabi namin, ang magsasaka po ang malaking puwersa ng revolusyon. Yan po ang dyan. Kaya lupa ang isa sa pangunahin din hinihiling ng mga magsasaka na problema. Siyempre may mga programa naman po ang gobyerno kaugnay dyan Hindi na siguro naintindihan ng mga magsasaka. Siguro dahil na organisa na nga sila ng kabila. Siyempre yung paniniwala nila. Anong dapat gawin ng pamahalaan para ang dapat talagang gawin, ipakita at ipursige natin na tunay yung mga binibigay na programa natin at para sa kanila yun. Ipakita, hindi lang kasi sa salita, gagawin talaga natin. Kasi minsan, ang mga tao kasi po, matalas din sila ganun lang pala. Madaling magtampo. Kapag nakakita sila ng mali, yun, pinapalaki agad nila. Hindi nila nakikita na malaki din pala ang partisipasyon nila o responsibilidad sa gobyerno, kung bilang naman po sila sinisisi nila, hindi nila po yun alam. Kaya, pagmumulat pa rin po sa kanila ang kailangan. Paunawa na ganito ang gobyerno na tutulong talaga sa mga mahihirap. Sa katulad natin, pangkaraniwang tao, mga sibilyan. Yun po yung isa sa dyan. Kahilingan ng mga masa, ng mga sibilyan. Yung kapanahunan mo, nandun ka sa Kilusat, paano mo ikukumpira yung mga taong membro ng Kilusat sa kasalukuyan? Meron ba silang pagkakaiba? Sa Kilusan. Sa Kilusan. Yung mga unang panahon mo at saka yung mga Kilusan ngayon na parang iniwan mo. Kumbaga, itong mga kasalukuyan nandiyan ngayon sa Kilusan. Halimbawa sa disiplina. Malaki po. Pili pa siyang paghambingin kung ano yung pagkakaiba ng mga unang membro ng Kilusan. Guess ko na po. Kasi po noon talaga, ang Kilusan ay medyo dumaan sa sinasabing pagkakamali. Lan pa lang siguro 40s hanggang 80s, yung mga ganun, mga bahagi na taon. Nagkaroon kasi sila ng tawag na malaking pagkakamali kasi nagkaroon ng paglihis yung organisasyon. Baga, imbis na ang tunguhin para sa masa, hindi para sa sarili na po nila. Yung mga namumuno, labatarok, kaliwa na. May mga oportunista na kasi po. Yun na po ang nangyari. Kaya nagkawatak-watak sila, kanya-kanya. Dumating yung line ng 90s, mga 1992, nagtayo ulit sila ng ikalawang dakilang Kilusang Pag-Wasto. Dito po sa Timog Katagalugan din po, nagtayo sila. Dito rin po nagsimula na dumami ang NPA. Ang iba na tumanggap, hindi nagpapatuloy ngayon. Yung ibang hindi tumanggap sa pagkakamali nila, wala na po sila ngayon.
Yun po yun. Maraming pinatay nila, nakapwa mga kasama. Totoo po mga kwento yan. Hindi po yan yung sinasawag na OP-mail o yung operasyon na missing link. Yun yung time na yun. Civilian, NPA, yung kasama, kapwa kasama. Daming pinapatay. Kaya nga nagkaroon ng takip silim. No? Takip silim pa. Na, dyan yung sa part ng Lupis po nangyari. Sa Pisipis, kumbaga. Kaya tinawag ng takip silim yun. Yung ang brutal mga pagpatay na wala pong kahalos kadahilanan na narusahan nila yun. Basta mapaghinalaan ka lang, ganun. Ikaw ay nagre-report sa sundalo, yun, patay agad yan. Mas ngayon, iba-iba na yung kanilang pinapatupad na mga batas sa NPA. Dinadaan nila sa standing order. Nililitis muna nila yung mga kaso-kaso ng mga civilian o sa mga kasama. Itong huli nga may naparusahan dyan na kapwa din na kasama. 2004 na naglustay di umano ng pera sa kilusan ng mahigit 1 milyon ata yun. Kaya, naparusahan ng kamatayan. Si Kajubel, yun po yung isang kasama. Yun po yung, baga sa disiplina, mas iba na talaga ngayon sa NPA. Kumpara noon pang nauna. So, mas disiplina ang sinauna o yung sa ngayon? Kung sa disiplina noon, mas mahigpit. Ano po, sa disiplina. Kaya lang po, sa gawa, wala po. Noon po kasi, pag pinaparusahan, halimbawa, pag ikay isang nanuntok ka sa iyong asawa, nalaman ng mga kasama, pinapasunto ka sa dap-dap, di umano, sa may tinik, tamang disiplina yung pinamarimpraan. Mas ngayon, hindi na po ganun. Kumbaga, parang may pagluwag din ngayon. Noon, mahigpit sa disiplina. Ngayon, may pagluwag. Kasi nga, dinadaan ka pa sa pagbabala. Yun. Tapos, unang pagbabala, tapos pangalawa, pangatlo, pang-apat. Iba na po yun. Pag dinadaan pa sa gano'n. Pag pumasok ka na sa standing order, yun na yun. May maalala ka ba na nagkaroon tayo ng mga paksyon ng panahon yun? Sa panahon namin, wala po akong matandaan kasi mas may mga problema kagyat na pinag-uusapan po tungkol sa hindi magandang relasyon ng opisyal to opisyal o kaya mandirigma to mandirigma. Pinag-uusapan din kagyat po namin at baga naisara kagad yung mga usapin na baga ng pagkakaroon ng bitak, pagkakaroon ng away-away. Wala na po akong ibang matandaan sa kilusan. Base sa iyong karanasan, ito bang insurgency problem ng ating bansa sa palagay mo by 2010? Lubos ang ba itong masusugpo o magiging ano sa iyong pananaw? Kung talagang kagaya na po banggit ko kanina sa inyo na po. Hanggat mayroong uri na sinasabing nagkasamantala po at nangapi. Kasi sa lipunan natin, mayroon tayong 5 uri na nagtutunggali. Dahil wala naman mayroon dito sa atin. Tutunggali yan. Naapi, isa yung nangapi. Na uri. Ang sinasabi ng NPA po, na hindi mawala yung insurensya dito hanggat mayroong nangapit nagsasamantala na uri sa ating lipunan. So, sa tingin mo yun ang parang pinakaugat? Yun yung isa. Kasi ayon sa pagkaalam ko, pagtalakayan, taas-taasan sa mga matatandang hukbo, tanong ko, hanggang kailan pa ba matapos ang ganitong digmaan, revolusyon na linunsan natin sa Pilipinas? Sabi niya, hanggat mayroong uri na nangapi at nagsasamantala, hindi mawawala ang NPA. Kasi parang kugon yan, sabi nila. Sunugin mo man yan, pilit na sisibol pa rin yan. Kasi may pinagugatan po. Tunggalian kasi ito ng mga uri. Hindi kagyat ito mawawala. Hanggang mayroon pong ganon. Baga sa sulok gustong baliktarin ng NPA ang mangyari Hindi kagyat mo baliktad yun. Ganon po yun sa pananaw ko lang Pananaw ko dyan. Yun po yung dyan. Yun pinag-uugatan kung bakit. Hanggang ngayon, nandiyan pa yan. Marami pa. Hanggat may nakakaranas ng kahirapan, patuloy pa rin naman yan. Sa kailang ipinaglalaban. So sakaling mabigyan ka ng pagkakataon na magsalita, anong gusto mong ipaabot sa mga dating kasamahan mo na naiwan pa dun sa mundo? Kumbaga yung iba, maniniwala o hindi naman sila talaga, kasi iba talaga yung doktrina na matagal lang ang gobyernong kinasusuklaman. Kumbaga, pinagkaitan sila,
tagal ng panahon kung bakit sila nandyan. Siyempre kung sa akin, mga sasabihin, posibleng maniwala sila, posibleng rin hindi. Pero isa lang naman masasabi ko, huwag talaga silang matatakot. Na kumbaga, halimbawa, pag-surrender, pagsuko, yung prinsipyo kasi na ipinaglalaban. Hindi mo habang buhay na madadala mo yan na hanggang nandito ka na, tapos isipin nila yung pamilya nila. Darating ang panahon na yung may walang asawa, mag-aasawa, paano na yung mga anak nila? Nakakawawa talaga. Sabihin, hindi naman talaga permi yung kanilang yung pamilya, palipat-lipat ng lugar. Yun po nakikita kong sitwasyon na napakahirap. Sa katayuan ng isang kilusan na may pamilya ka. Yun po isang pinakamahirap. Kahit saan ka po magtatanong sa mga kagaya po namin na nagbalik loob, napakahirap po yan. Kasi hindi mo mag-aaral yung mga bata, tapos uminit doon sa isang baryo na yun, sa isang lugar na yun, lipat ka na naman, transfer mo naman sa ibang siyempre napakahirap po yun. Tapos ang ama at magulang mo nasa malayong lugar. Diba? Paano po ninyo yun? Yung gano'ng mga problema ng Isa yan sa mga nakikita kong problema sa hukbo na apektado yung mga magulang nila. Sa mga anak nila na lumaki na yun nga, sa magulo nila, buhay. Kasi nabubulabog sila lagi silang nabubulabog. Yun, kaya yan ang pinakamahirap sa Yung nabanggit mo na 13 years old ka, may partisipasyon ka sa kilusan. 13 po, 13. So, nung panahon yung kabataan mo, di ba? Hmm. So, na-enjoy mo ba yung parang pagkabata mo hanggang sa sitwasyon na umabot ka ng 20 o mataas? Nung panahon na kabataan mo, hindi po kasi na hindi mo na-enjoy sa sarili mong buhay. Baga, siyempre na hindi ko talaga lubusan na yung pagbilang kabataan. Kasi mas dito na ako nahubog sa kilusan. Gaano mo natanggap sa kalooban mo na maagang napawalay sa mga magulang? Noong una, mahirap tanggapin na mapalayo ako. Dahil dala siguro talaga ng kapusukan ng kabataan Hindi maiwasan na parang napamahal na kagad ako sa kilusan. Bunga na pinapakita din nila na maganda sa yung relasyon namin sa isa't isa sa hukbo. So, parang ganun na yung nagpapatuloy ako. Siyempre, napakahirap na mapalayo ka talaga sa magulang mo sa loob ng mahigit 13 taon. Yun. O kaya 17 taon, nakapikapiling mo, bigla ka mawala. Napakasakit po. At wala po naman naging na talagang tinutulak din yung mga anak nila. Mga magulang. Kasi ayaw talaga nila. Siyempre, mahirap ang maging PE. Maganda lang kapag nandiyan wala ka pa, pero pag nasa loob ka na at marami ka nang natutunan o nalalaman, hindi ka kagyat bibitawan nila. Ganon kasi yan Kagaya ko, ako sama talaga ng loob ko sa kanila Unang-una, bakit? Ako nagpahinga na. Bumaba ako ng line ng 2000 August. Kasi gusto ko mamahinga muna. Hindi talaga papayag sila kasi sabi nila, bakit ka papayag samantalang yung matatanda pa nga sa'yo, hindi patuloy pa kumikilos Sabi ko, magkaiba naman po kami. Kaya ng isip ko, ng diwa ko, pero yung katawan ko hindi na. Kasi mahirap talaga, tutulog ka dyan. Minsan basa ka, tapos hindi ka makakain ng nasa tamang oras, sa maayos. Parang ganun, yung nakita ko na mamahinga muna. So yun, kaya ako'y bumaba. Plano akong lumayo ng lugar na hindi saklaw dito ng aking kinikilusan para hindi ako makilala. Pilit pa rin ako nilang pinapasampa, kinukumbinsi na sumama ulit. Hanggang sumama ulit po ako sa kanila. Kasi nga ganun po yung kailangan nila ako Yun, dumating na doon sa punto na napapunta ako, nahuli ako. Ayun, kaya po ako nandito. Tingin mo, sapat na ba yung binibigay sa iyo ng gobyerno natin na katulad mo na dating rebel returnist kung tawagin? Kung ang amin po talagang kahilingan is ganito po yan Dapat po sana sa mga rebel returnees sa katulad namin, alam naman po ng gobyerno kung ano po ang sitwasyon namin Unang-una kasi ang aming pinangpangan, seguridad namin po
pamilya namin. Ayaw namin na madawit sila kasi kami lang yung may kasalanan eh. Sa kabila, kung nagkasala man kami lang kanilang patayin kung patayin nila kami. Kasi nagkanulo kami kung sa paniniwala nila. Ang gusto talaga namin, mayroon talagang kumbaga lugar na kung saan dapat dun kami na safe yung aming security. Yun ang isa sa hiniling namin. At dito naman sa piling ng ang forces na nandito kami bilang isang kafgu, tebo kami, kumbaga dapat pinapakita din na kumbaga kami narito, yung seguridad namin ay ingatan din. Kasi nag-iingat naman, pinapaalalahanan din naman kami, paglabas at pasok ng kampo, pinapaalalahanan din namin. Concerned kasi siyempre, seguridad po namin. Mananagot din po sila kung ano po mangyari sa amin. Nagpapasalamat din po naman kami. Ang isa lang talaga yung gusto namin, dapat sa pamilya din namin, may lugar talaga dapat ang Pangulo na maglaan siya na katulad namin na doon kayo, mamuhay ka na maayos, magnegosyo kayo kung anong gusto ninyo, para yung aming mga napag-aralan din namin na gamit eh. Kasi paano nga namin, kasi seguridad lagi pong nasa namin. So, iniisip mo, isa yan sa mga isang bagay siguro na pwedeng mahikayat natin yung mga ibang kasi yun, kasi nga doon sa amnesty na binibigay, amnesty na hindi pa na-aprobahan niya sa Kongreso, yung ko lang kung na-aprobahan na po yan, pag walang sala sa katulad namin, mga nag-rebuilding. Sa iniisip ng mga kasama, kasi minsan nagtatalakayan din kami tungkol dyan. Pero sabi nila, hindi ganun kaseryoso ang gobyerno. Pag pinapakita lang nila na para kami ay magbalik loob. Hindi para kami seryoso ng gobyerno. Hindi nila sineseryoso. Baga pinapakita lang na nagbibigay sila ng ganito, ganyan na mahalagang pera. So ano dapat gawin ng gobyerno? Ang isa talaga diyan na dapat din gawin. Baga kung ano yung dapat ibigay o yung sa katulad namin. Halimbawa, yung may mga kasalanan na po, may mga malaking kaso. Bigyan na lang pagkakataon at tanungin din nila kung ano ba talaga, bakit nila nagawa din yun. Kasi kung bakit hindi po naalis yung mga yan, yung matatanda na dyan, kasi alam nila may kaso sila, papatayin sila eh. Hindi naman talaga sila pakakawala ng kilos ng armed forces pag na sila nahuli o kaya ng pulis. Kasi marami na po silang kaso. Kasi kung bakit sila nagpatatag dyan, nagpakatatag. So dapat ipalaganap pa yung amnesty na kumbaga proyekto ng gobyerno. Sa dapat, pero ang talaga po ang mahirap talaga yung matatanda. Kumbaga sampal sa kanila pag pride po kasi siyempre una yung prinsipyo na pinaglalaban nila, hindi po kagyat sila bibitaw. Siyempre alam mo naman po ang NPA kung anong mayroon din. Napakatalino, hindi na po ganun kabupuls yan eh. Para ibig sabihin maniwala kagad sila ng mga inahain natin programa ng gobyerno tungkol sa mga nag-NPA po, nasa NPA pa. So talagang kailangan muna talaga isirin yung pagbibigay. Tama po yan. Pamahalan ng mga ganyan. Dapat napakaano talaga. Pamahalan ng mga ganyan ng tao. Yung sa usapin ng pagbigay natin programa, pinapakita talaga natin na totoo yung ating hindi pakitang tao lang. Kasi yun ang paniniwala namin pakitang tao lang yan para tayo magbalik loob. Ganyan. Siyempre nga naman, pag dumating yung time na parang ganito pang punto ng mga kasama, na kita mo pagdating ng kayo ay hindi na pakinabangan ng gobyerno, sapwera na kayo, wala na silang pakialam. Ganun po ang parang ang ano nila na hindi talaga sila natatakot sila, baka patayin sila. Kami po ang buhay na magpapatunay na buhay po kami dito. Narito po kami. Sila naman po ang gusto ng forces kung bakit kami nuli o kaya ng pulis. Siyempre makipagtulungan sa pamagitan ng pagbigay ng impormasyon kasi bakit pa namin nililihim. Hindi naman po kami magpapahamak ng tao. At sinasabi ko po sa mga dati kong naorganisa at nakamayan, naorganisa namin ng mga tao, sabi ko sa kanila hindi po namin kayo kaaway o hindi po namin kayo ipinapahamak. Tinutulungan namin kayo magbago kasi ayaw namin dumating yung panahon na tayo po magkaaway o kami maabutan namin po yung mga kasama namin dati sa bahay ninyo at magkalabanan, damay din po naman kayo. Di kawawa din yung mga masa namin, konsensya namin yun. Naunawaan naman po nila. Masasabi mo na yan sa harapan ng mga masa.
Yung na dating Dati po namin organisado at kilala po nila akong NPA. Sabi ko, siyempre, iba, umiyak kasi akala nga nila po ay ako yung nagpahamak. Lagi kong pinapaunawa sa kanila, hindi ko naman po sila sinasaktan kasi wala naman po silang kasalanan eh. Biktima din po sila ng political na paniniwala. Ganun po yun. matanong kita sa isang lugar mo. Anong kahalagaan ng Bundok Peninsula sa katulad nyo na isang kilusan na dito na gumagalaw? Ang kalagahan po. Sa inyo? Ang kahalagaan kasi ng Bundok Peninsula, ito po yung sinasabi namin kaduan ng Pulang Mandirigma at saka kadre po eh. Mula nung nagkaroon ng NPA dito, yan, hanggang sa kasalukuyan, parami talaga ang NPA kasi dito yung yung lugar na di typical na sakahan. Ayun. Kaya ang mga pag-recruit ng NPA dito, mas mabilis sila na makarecruit ng mga NPA. So dito, mas ang Bundok Peninsula kasi maraming hacienda po eh. Malawak ang mga hacienda. Ang sa ilalim, siyempre ang hacienda, ano ba ang mayroon diyan ng mga magsasaka, di ba? Pagkaroon yung mga tenants, biktima sila ng relasyong hindi maganda, ng feudal na relasyon sa mga may lupa. Kaya mabilis na maorganisa agad, mapaniwala ng mga NPA na ganyan dito, ganyan ang ginagawa ni ganyan. Kaya mapaniwala agad na pumaloob sa grupo at mag-NPA. At isa po ako, produkto ng Bundok Peninsula at marami pa pong iba dito. Kaya napalipat sa ibang lugar, pagbalik dito, mataas ng ranggo sa Bundok Peninsula. At napakalawak din ang organisadong masa nila dito. Sabi nga ng iba, manipis ang gubat dito pero makapal ang masa. Kaya ang NPA po, hindi kagyat dito po sa pag-operate ng mga tropa po, hindi po kagyat na matutok yan, maaabutan kasi po, nandiyo yung masa nila. Magpapaabot ng impormasyon. Ganun po yun. Pinangkilik talaga nila. Kaya yun ang kahalagaan ng Bundok Peninsula sa kagaya ng mga NPA na hindi mabuo. Pabor sa kanila. Pabor ito sa kanila. Kasi ito na po yung pinakabunganga eh. Malapit na po sa Kamaynilaan. Timog Katagulugan o itong part ng 3rd District. Ito po yung pinaka-ano. Hindi po ito basta alisan ng NPA. Alisan man nila, konting panahon, balik ulit. So ulitin ko yung tanong ko sa iyo kanina, by 2010, yung programa ng ating pamahalaan, partikular ng AFP, sa palagay mo ba, malulutas natin ang insurgency sa Pilipinas? Malabo po, sir, kasi sa akin, sa akin, malabo yan. Malabo pong mangyari. Kahit sino pa po siguro, magsabing ganun nga. Batay dun sa analysis po nilang ganun na mangyari. At sabihin po, ang NPA dito ay ilan-ilan lang. Mawala man natin ang NPA lahat. Paano po yung mga papalit? Yung mga na-organisa nila. Parami po yung mga na-organisa nila eh. Siyempre, tiyak naman po mag-awak ng armas yan. Kaya sabi nga natin, parang kugon nga sunugin mo man yan, tiyak na sisibol pa rin yan. So recap na lang ito. So yung lahat ng proyekto ng pamahalaan dapat ipakita nila sincero. Sincero talaga dapat ang pamahalaan na tutulong tayo para sa kanila. At isa din sila sa biktima ng political na paniniwala. Kasi pinawa natin sa kanila. Kasi minsan na nakikita nila, wala yan, ano lang, pakitang tao lang yan, ganyan. Walang ganun talagang picture doon. Kasi alam mo, NPA, hindi din basta-basta na bagat ang battery nalulubat, pero yan mga yan, hindi eh. Tuloy-tuloy yan, magpropaganda. Minsan magdamagan, pag nasa masa, tuloy-tuloy yan. Papaliwanag ng sitwasyon, kung anong kalagayan nila, ng ating bansa, kung ano nang mayroon ngayon. Kaya masa talaga po, yung isip talagang maiiba. Tanong ko nga sa kanila, ano bang mayroon ng NPA o kayo nung wala pang NPA sa buhay ninyo? Tahimik daw sila. Dumating po ngayon ang NPA, anong nangyari sa buhay ninyo? Ang ganun lang simple pong tanong ko sa kanila. Na medyo nahirapan sila sumagot. Sabi ko, pag-isipan din po ninyo. Dahil ayaw din po namin na mapalagay sila sa alangan. Kawawa din po naman ang sibilyan. Iniingatan po natin yan. Walang ibang makapangyarihan kundi ang sambayan ng Pilipino, ang mga mamayan, bumubuhay sa gobyerno. Yan po yun. Kaya doon sila umasa eh. Sila nabubuhay. So gaano makilala si Katsuela? Katsuela po. Lloyd? Si Kuya Lloyd kasi po, sibilyan pa po ako. Medyo, 2 beses ko lang po nakita yan. Bata pa po ako. Nasa Kilusan Nasa Kilusan na po siya.
nakarating sa amin yan, ako, nasa mga 8 taon po siguro ako noon eh. Pero tanda pa ako niya na pumunta sa amin, nakatulog. Pero hanggang ngayon ko lang kung matandaan ba niya ako. Kasi matagal na po eh. Panahon. Kami nagkita buhat